5 ang naitalang nasawi sa panibagong Israeli airstrike sa Gaza kahapon. Ito'y sa kabila ng ipinatupad na ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Kasunduan na para sa ilang residente ay hindi naman totoo. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni Arnold Herrera. Balita mula sa Gaza. Patay ang 5 katao kabilang ang isang sanggol, habang 18 naman ang sugatan sa panibagong airstrike na pinakawala ng Israel sa Khan Yunis, Southern Gaza kahapon. Agad namang umapilang militanteng grupong Hamas sa Turkey at Amerika na silang nagsulong ng tigil putukan sa pagitan ng dalawang panig. Pag-akusa pa ng Hamas, nilabag din ng Israel ang kanilang napagkasunduang mapa. Pangamba ng mga residente, tila palabas lamang ang sinasabing ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Samantala, sumadsad ang isang barko sa isang uninhabited island sa South Korea nitong Miyerkules dahil distracted umano ang opisyal nito sa pagse-cellphone. Patungo ang passenger vessel sa Mokpo mula Jeju Island nang hayaan ito ng operator na mag-autopilot sa delikadong bahagi ng biyahe. Walang nasaktan sa mga sakay ng barko habang nakatakda namang kasuhan ng kasong kriminal ang suspect. Sa iba pang balita, 2 araw matapos ang babala ng Beijing, nasa kalahating milyong air tickets patungong Japan ang pinaniniwalaang agad kinansela ng mga turista mula China. Ayon sa isang aviation analyst, nasa 33% ang ibinagsak ng ticket bookings. Epekto rin ng alok ng Chinese government na full refund booking. Ilang travel agencies din ang tuluyan ng inalis ang Japan sa kanilang outbound flights. Nag-ugat ang tensyon matapos ipahayag ni Japanese Prime Minister Sanai Takaichi na tutulungan nito ang Taiwan sa oras na atakihin ito ng China. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.